Welcome vlog sa akin guys. Ako yung magpapakain uli ng aking mga alaga. Tuloy maglilinis na rin ng kanilang kulungan. So makikita nyo mga kabakyard na ganito lang yung aking kulungan ng aking mga inahin. So steel matting and then tubular. So ito kasi ay pansamantala lamang dahil nakaplano ito mga kabakyard na semento yung aking ilalagay na diding. So ito ay pansamantala lang para tayo makapagsimula ng ganitong pag-aalaga. Kasi nakaplano talaga ito, simento yung kanyang dingding. So gawa nga ng kulang sa budget, kaya ganito muna yung aking ginawa para makatipid. Siyempre, merong mapapansin nyo may tolda sa bawat side at ganun din sa likod. Para sa ganun ay tuwing gabi ibinababa ko yan para hindi malamigan yung mga biik. And then pag umaga magpapakain ako at maglilinis, itataas ko yan para yung hangin ay makapasok sa loob. Para na rin makaiwas sa mga, alam niyo yun, yung mga dumadaan na, kasi minsan merong dumadaan dito, napapadaan dito sa area ko. Syempre kung naka-open siya na ganyan, makikita nila. So maganda na rin yung nakababaya. Tapos pag may dumaan man ay limitado lang yung makikita nila. Ganun ba? So syempre maalangan din sila na puntahan para sadyaing tignan. So yun. Napaka-importante rin to kasi para maiwas sa lamig yung ating mga biik. So yan mga lods, ako'y nagbigay sa kanila yung ginawa kong MFJ. Yan, binigyan ko sila. Dahil ito yung aking ginagawang vitamins lamang sa kanila mga kabakyard. DIY ba? Homemade na molasses. Yan. Sa mga gustong malaman kung ano itong aking ginawa na molasses nila, pwede nyong tignan doon sa aking mga video. Yan. Hanapin nyo na lang doon mga kabakyard. So malaking tulong to sa kapwa ko dyan ng mga backyard farmers at para makatipid sa vitamins, and then ito yung maganda rin sa kanilang katawan. At subok ko na ito mga lods kasi alam niyo yung mula nung pang second batch na pag-aalaga ko ng fattening, napakaganda itong homemade na molasses na aking ginawa. Talagang proven ko ito. Masasabi ko na wala akong naging problema mula nung ginamit ko. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin ito mga kabakyard. At makikita nyo napakaganda ng resulta sa ating mga alaga. Kasi sa tuloy-tuloy na pagbibigay nito, itong molasses na ginawa ko, ay yung gana nilang kumain nandoon, hindi nawawala. Hindi sila nawawala ng ganang kumain. Kasi nahaluan ng ibang lasa yung feeds nila. 'Yon. Kaya nga naman nagtanim kami nito mga kabakyard sa tabi ng bahay namin, sa paligid. Para ayan nga masupplyan yung aking mga alaga. Kasi napansin ko ito mga kabakyard. Natikman ko talaga matamis siya. Matamis siya at nung sinubukan ko ito sa aking inahin, binigyan ko siya ng sabaw, yung juice nga. Kagusto niya mga kabakyard. Talagang mauubos niya yung kanyang pagkain. Saglit niya lang na ubusin. And then trinay ko sa aking mga fattening. Meron kasi ako dati na 9 heads na palakihin. So nag-start ako nagbigay sa kanila ng MFJ. So yun nga, at doon ko na obserbahan na maganda mga kabakyard yung naging resulta. Alam nyo, hindi naman sa pagmamayabang, no? Nung binigyan ko sila ng ganun hanggang sa ma-dispose, hindi pa sila umaabot ng 4 months mga kabakyard. Merong tumimbang sa kanila, ang pinakamataas ay 101 kilos live weight. Ayun, bawas na yung kwan mga kabakyard. Bawas na yung pinagtimbangan, yung pinagpasukan ng baboy, yung bakal. Yung tawag namin doon mga kabakyard is bangkulong. Yan. Yun yung ipapasok yung baboy doon tapos titimbangin. Yan. Ibinawas na yun doon sa 101 kilos. Kaya yung linis niya ay 101 kilos yung isang ulo. Ang pinakamababa doon sa 9 heads na yun is 67 kilos. Andiyan yan sa aking
video na i-content ko yan mga kabakyard. So yun yung naging resulta sa pagbibigay ko ng MFG sa aking mga alaga. So hanggang ngayon, yun ang ibinibigay ko sa nila. Pero meron yung time na hindi siya panahon ng miracle fruit. So wala akong maibigay sa kanila, kundi siyempre nagbibigay ako ng, alam niyo yung mga nabibili na vitamins, multivitamins ng ating mga alaga. So yun ang binibigay ko kung hindi siya panahon ng ganong prutas. So ngayon, marami mga kabakyard. Sa mga merong tanim dyan, pwede nyong harvestin. Once na nagbunga, siyempre, pag nagbunga yan at okay nang harvestin nyo lahat and then gawin yung juice. Hindi yan masisira mga kabakyard. Hindi yan masisira dahil yan ay mapeperment. Ibig sabihin, hanggang in-stock nyo yan, yun ay napeperment, lalong sumasarap. Nagbibigay ng magandang lasa. Masarap na lasa yung pagka-ferment niya. So yun yung kagandahan dito sa homemade molasses na aking ginawa. Siyempre, pagkagawa mo yan, may stock yan may stock yan ng ilang araw. So yun ay pasarap ng pasarap. Kaya yung lasa niya, yun ay gustong-gusto ng ating mga alaga. So yun, na-testing ko na ito talaga mga lods, na masasabi ko na napaka-effective sa ating mga alaga. So dito naman sa lugar namin, merong mga may tanim, kaya lang yung mga may-ari ng puno, hindi nila gusto yung lasa. So ang ginagawa ko, hinihingi ko yung mga bunga. Kaysa sa masayang, so gawin ko na lang molasses. So yon. At maganda mga kabakyard. Masasabi ko talaga na kung gusto niyo subukan nyo, wala namang mawawala. At isa pa, hindi ito makakasama sa ating mga alaga. Kasi ito'y natural at organic na prutas, herbal, hindi siya, wala siyang chemical na inihahalo, at isa ito sa prutas na maraming benefits para sa katawan ng tao, at syempre kung ating i-apply sa ating mga alaga, maganda rin sa katawan nila. So yon. At yun na nga, tapos na ako mga lods, ang dami ko nang nasabi. At ito, ako yung maglilinis ng kanilang kulungan at lalagyan ko na ng Major D. Yan. Ito yung hinalo ko sa isang galon na tubig, yung isang sachet. At yan yung aking pinagbabanlaw sa kulungan ng aking mga alaga. And then, syempre, isama ko na rin sa pampaligo. Yan na rin yung pinampapaligo ko mga kabakyard, yung tubig na may halong Major D. Pero wag nyo i-direct na ilagay dun sa pagkainan ng ating mga alaga. Hindi nila kakainin yan, hindi nila inumin. Ayaw nila yung amoy. So, okay lang, tama lang na sa flooring ang ibuhos yung ganitong solution mga kabakyard. So pwede rin sa katawan, pangbanlaw sa ating mga inahin. Pero wag nyo i-direct sa sa pagkainan ng ating mga alaga, yung may inom nila. So hindi rin maganda yon. Siyempre, ayaw naman natin na magkaroon ng problema ang ating mga alaga. So iwas-iwas na lang sa maaaring mangyari. So ayan. Siya nga pala, shout out sa ating mga kabakyard dyan, lalo na sa mga baguhan. Manood lang kayo ng mga idea, tutorial kung paanong mag-alaga, lalo na dun sa mga paanong masolusyonan ang mga sakit ng ating mga alaga, pagtatae, yan, paano makakaiwas. So kailangan natin yan mga kabakyard, lalo na sa mga baguhan. Tanggapin natin kung ano yung naituturo nila sa atin, kasi yung mga yan ay napagdaanan nila yung mga pinagdadaanan natin na mga baguhan. So ang sasuggest ko lang, may advice ko sa mga nag-uumpisa ay tuloy nyo lang mga kabakyard, at kailangan lagi kayong nakamonitor sa inyong mga alaga para sa ganun ay maiwasan yung pagkakaroon ng problema. At kung nakita nyo sa inyong mga alaga, lalo na sa mga biik na medyo malambot na yung kanilang dumi, wag na kayong magpalipas ng ilang araw, tawagan nyo na ang inyong mga technician at papuntahin nyo na sa inyong babuyan at para mabigyan ng lunas yung mga ganong problema. Kasi mga kabakyard, naranasan ko yan, yung mga ganyang pangyayari. Ilang beses na rin akong na-fail sa aking pag-aalaga. Meron pa nga,
buong anak ng aking inahin ay wala lahat, nawalan ng buhay lahat, mga kabakyard. So sa ating mga backyard farmers, hindi may iwasan yung mga ganong pangyayari na nagkakaroon ng problema sa ating mga alaga. So sa pangyayari yun, hindi naman ako nawalan ng pag-asa. Hindi ako tumigil na mag-alaga ng mga baboy. So hanggang sa ngayon, awa ng Diyos ay okay naman na. So, yun lang, lesson learned lang talaga. Sa mga failure, doon tayo bumabangon mga kabakyard. Hindi tayo nagmumukmuk na lang. So, yun. Siyempre, kailangan meron ka ring hinihingian ng advice, lalo na doon sa mga eksperto na. Yun yung dapat na kausapin sa mga ganyang problema na kinakaharap. At sa ganun, para maiwasan yung anumang mga problema na pinagdaanan. Yan. So yan mga Lods, maraming salamat sa inyong panonood. At kung hindi ka pa naka-subscribe, paki-hit na lang ang subscribe button at paki-hit na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video na i-upload. So yan, maraming salamat and happy farming sa lahat. God bless!